Hello mga kapwa ko, mananalayag, manalagbayag, klase naman tayo and nakakatawa. Kanina pa ako nagsasalita, naka-picture pala hindi naka-video. Pero, well, ang ating i-review na movie this time is yung movie na The Union. Starring si Mark Wahlberg, if not mistaken sa kanyang pangalan, and si Halle Berry. Tagal-tagal na rin nakapanood ng movie na kasama si Halle Berry, so it's a good thing. But all I can say, well, it is your typical spy film. There's a plot twist here and there, and typical movie na makikita mo sa Netflix or makikita mo sa sinihan. So, fast score around 7 to 8 over 10. Story, medyo okay naman. Cinematography is very normal. It's a breath of fresh air in some parts kasi talagang i-expect mo ito mangyari pero iba nangyari. Tapos ganito and so on and so forth. But may mga cliche na parts. Si Mark Wahlberg, if tama pangalan na nasasabi ko kanina pa, is basically like Ryan Reynolds. Kung kahit sa movie mo ilagay, alam mong ganun sila gumalaw. Hindi sila tulad ni, well, technically parang Jim Carrey. Kasi si Jim Carrey, kahit sa mo ilagay Jim Carrey, maliban dun sa Kick-Ass. Kasi yung pagiging quirky niya hindi lumabas doon. Kasi iba yung character na pinaplay niya, pero most of his film, quirky siya. Parang Ryan Reynolds lang. Kahit saan mo siya nalagay, the jokes is there. Mark Wahlberg saan mo nalagay, ganun din. So, yun style. Diba? Unlike kung si Christian Bale, iba-iba yan every film. So, yung ganun style. But, I did enjoy it. Ewan ko lang kung meron sa theaters or sa Netflix lang, pero Netflix-wise, masasabi ko kung magugusto ko yung film, gagawa ko siya na review if mapapastay mo akong manood. Pero kung puro fast forward lang ginagawa ko at hindi mo ako mapastay, for me, hindi ko na-enjoy yung film. But that does not mean na pangit yung film. Kasi pagdating sa mga reviews kasi possible na na-enjoy mo siya, hindi ko na-enjoy. Na-enjoy ko siya, hindi ko na-enjoy. Like, kunyari yung pinakaunang movie o live adaptation, tama ba? Anyway, nung The Last Airbender. Nagustuhan siya ng kaibigan ako. Hindi ko siya na-enjoy. Kasi alam ko yung material. Tapos siya, hindi. Pero na-enjoy niya. Ako hindi. So, yeah. In my point of view, 7 or 8 over 10. Pero hindi siya lalagpas ng 8. Siguro parang bigay na lang yung 8 eh. Pero, yeah. Okay naman siyang panoorin. Okay naman siya. Medyo may dialogue lang na mahaba. May mga film kasi na kahit mahaba yung dialogue, like yung How to Make Millions Before Grandma Die, talagang susubaybayan mo. Kasi yun yung feel ng o yun sa mga drama or sa mga rom-com. Kasi doon bitawan ng mga sentence doon yung bitawan ng mga linya Parang yung sa kanina, Unhappy for You. But in this case, it's an action thriller or action film. So, sa abangan mo yung saan yung ganito, saan yung ganun. But, yeah, it's fine. It's fine. It's not that super bad. Pag hindi ko ginawa na review, meron akong isang movie na napanood na hindi ko talaga nagustuhan. Hindi ko naintindihan, hindi ko nagustuhan. So, hindi ko ginawa na review. Actually, marami akong napapanood na gano'n. So, hindi ko ginagawa na review. Kasi syempre, tuloy na sinabi ko, baka hindi ko na-enjoy, hindi ko na-absorb, pero baka ma-enjoy mo. So, hindi ko na lang gagawin na review. Kaysa doon sa kahit papano na-enjoy ko, kahit papano naintindihan ko, it's just that it could have been better, then yes, gagawa ko na review. Kasi naintindihan ko yung plot, naintindihan ko yung story, naintindihan ko yung character, medyo pangit lang yung execution, pero at least na-gets ko. So, pwede ko ma-review. Compared sa anong nangyari, di ko gets. Tapos, puro fast forward na lang. Or, kung sa sinihan ko man napanood, parang sa katong wala akong nahuli. Wala akong sasabihin. Kasi nga hindi ko nagustuhan.
compared sa isang movie na, okay, maganda yung film, nakuha ko yung gist, nakuha ko yan, okay, medyo cliche, okay, medyo ganito, ganun, pero at least, naiintindihan ko. Ayun, gagawa ko na review yung ganun. So, yeah, 7 or 8 out of 10. The Union, and hoping, I hope, yung medyo ano sa mga sequel kasi minsan napapaganda nila, minsan pumapangit. Ito yung mga tipong movie na okay lang magkat hindi nila gawa ng sequel, pero okay din pag gagawa na ng sequel. Pero may mga movies like Despicable Me 4 na hindi mo naman hinintay pero ginawa nila. And hindi siya ganun ka well, for me, not well executed yung sequel niya. But yung isang movie which is Kung Fu Panda 4, maganda. Para sa akin. Yung pizza ko hindi niya gustuhan pero para sa akin, nagustuhan ko siya. And, gawa na ako separate video recording dun sa mga nirelease ni Disney. O in-announce ni Disney, gagawin nila ng film. And I'll just say, ano yung mga masasabi ko tungkol doon. Kasi for me, honestly, mga ibang film doon na parang hindi na sana nila ginawa ng live action or hindi na sana nila ginawa ng sequel. Pero so yun na. Sensya na, abot naman ng 10 minuto. So, hanggang dito na lang. So, salamat and as always, take care.